Mangangaral, Chapter 4. Sa gayoy nagbalik ako at aking napagmasdan ang lahat na pang-aapi na ginagawa sa ilalim ng araw. At narito ang mga luha ng yaong naaapi at sila'y walang mga aliw. At sa panig ng mga nangaapi sa kanila ay may kapangyarihan, ngunit wala silang mga aliw. Kaya't pinuri ko ang mga patay na kaysa sa mga buhay na nabubuhay pa. Oo, siya'y lalong mabuti kaysa kanilang dalawa na hindi pa nabubuhay, na hindi pa nakakita ng masamang gawa na ginagawa sa ilalim ng araw. Muli aking inisip ang lahat ng hirap at ang bawat matuwid na gawa, na dahil dito'y naiinggit ang tao sa kanyang kapwa. Ito rin ay walang kabuluhan at kabagabagan ng espiritu. Ang mangmang ay nagtutupi ng kanyang mga kamay at kinakain ang kanyang sariling laman. Maigi ang isang dakot na may katahimikan kaysa dalawang kamay na puno ng pagdaramdam at pagkabalisa ng espiritu. Nang magkagayoy bumalik ako at nakita ko ang walang kabuluhan sa ilalim ng araw. May isa na nag-iisa at walang pangalawa. Oo, wala siyang anak o kapatid man. Ngayon may walang katapusan ang lahat niyang gawa. Ni ang kanyang mata ay nakokontento sa kayamanan. Ni sinasabi niya, para kanino ako nagpapagal at inaalisan ang aking kaluluwa ng mabuti. Ito rin ay walang kabuluhan. Oo, ito ay isang masakit na pagdaramdam. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa dahil mayroon silang magandang gantimpala para sa kanilang paggawa. Sapagkat kung sila'y mabuwal, ang isa ay magtatayo ng kanyang kasama. Natapwat sa aba niya na nag-iisa kapag siya ay nabuwal, sapagkat wala siyang ibang tutulong sa kanya sa pagbangon. Muli, kung ang dalawa ay nakahigang magkasama, sila nga ay may init. Ngunit paano ang isa ay magiging mainit na mag-isa? At kung ang isa ay manaig laban sa kanya, dalawa ang mga kalaban sa kanya. At ang pising 3 beses ay hindi madaling maputol. Mabuti pa ang mahirap at matalinong bata kaysa sa matanda at mangmang na hari na hindi na mapapaalalahanan. Sapagkat mula sa bilangguan ay nanggagaling siya upang maghari, samantalang ang ipinanganak sa kanyang kaharian ay nagiging dukha. Akin na pagmasdan ang lahat na may buhay na lumalakad sa ilalim ng araw, kasama ng ikalawang anak na tatayo sa kanyang kahalili. Walang katapusan ang buong bayan. Sa makatuwid bagay ang lahat na nauna sa kanila. Ang mga susunod naman ay hindi magagalak sa kanya. Tunay na ito rin ay walang kabuluhan at kabagabagan ng espiritu.